Muli, humingi kami sa iyo ng kaunting yung oras at panandalian namin puputulin ng inyong kasiyahan. Nung nakaraan, isnatalakay natin na kung ang isang tao ay talagang nagpapahalaga para sa kaligtasan niya sa kanyang kabilang buhay, ay sisikapin niya na alamin, tiyakin kung ang kanyang sinasamba ay yung tunay bang nagmamay-ari ng paraiso at tunay na nagmamay-ari ng impyerno, yung tunay na tagapaglikha. Sapagkat sinabi natin na wala ni isa ang makakapagbigay ng permiso na makapasok sa isang establishmento, kundi yung tunay na may-ari ng establishmento na yon. So ganun din pagdating sa paraiso at impyerno, walang makakapagpapasok sa atin sa paraiso maliban sa tunay na nagmamay-ari ng paraiso. Ang tanong ngayon, papaano natin kikilatisin kung tunay ba ang ating sinasamba? So sa anong paraan natin malalaman na tunay ang sinasamba natin? Sa amin sa Islam is hindi nagkulang ang dakilang tagapaglikha na ipakilala ang kanyang sarili. Siya mismo ang nagpakilala sa maluluhating Quran sa kung ano ang tunay na katangian ng isang tunay na tagapaglikha. So, Muslim ka man o hindi, tiyak na ang mga katangian na babanggitin natin ngayon ay tatanggapin ng ating isipan. Sapagkat wala ni isa sa mga katangian natin babanggitin ang nararapat na magtaglay sa mga katangian na yaon maliban sa tunay na makapangyarihan na naglikha sa atin. Sinabi ng dakilang tagapaglikha ng Allah sa maluluhating Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, ipinahayag sa kanya, sabihin mo Muhammad na ang Diyos na tagapaglikha na ang Allah ay nag-iisa lamang. So lahat tayo ay agree, na sa isang bansa o hindi kaya sa isang sasakyan ay iisang driver lamang ang maaari. Imagine kung sa isang sasakyan ay may dalawang manobela, ano kaya ang mangyayari sa mga sakay nito? Ano ang mangyayari doon sa sasakyan? Ang isa gusto pumunta sa kaliwa, ang isa gusto pumunta sa kanan. So, kaguluhan. Buhay ang masasayang kapag ganun ang mangyayari. So, how much more dito sa daigdig? Na hindi lamang iisang sasakyan, maliit na sasakyan ang kinokontrol, ang tinadrive, kundi ang buong sansinukob. Dito pa lamang sa katangian na ito, na sinabi ng dakilang tagapaglikha na iisa lamang talaga ang Diyos, is katanggap-tanggap sa ating kaisipan na nararapat talaga na iisa lamang ang Diyos. Iyon ang unang katangian ng Diyos. Ang pangalawang katangian, Allahus Samad. Ang Diyos ay wala siyang pangangailangan. Wala siyang kahinaan. Lahat tayo maniniwala na dapat ang isang Diyos wala siyang kahinaan. Okay? Wala siyang kahinaan at wala siyang pangangailangan. Imagine kung ang Diyos mo nagugutom. Pagkatapos magdarasal ka, O Panginoon, sana may makain ako ngayong araw. Baka sabihin ka, ako nga gutom, tapos sa akin ka pa hihingi. Di ba? So ang isang Diyos wala siyang pangangailangan. Bagkos ang lahat ng pangangailangan ng kanyang nilikha, kaya niyang ibigay. At wala siyang kahinaan, hindi siya inaantok at hindi siya natutulog. Kasi imagine, gustong-gusto mo magdasal, pagkatapos natutulog pala ang Diyos na nagdarasal ka, so sayang yung oras mo. Okay? Hindi ka mapapakinggan ng Diyos. So kaya nilinaw ng dakilang tagapaglikha sa maluluhating Quran na ang pangalawang katangian ng isang tunay na Diyos ay Allahus Samad. Wala siyang pangangailangan at wala siyang kahinaan. Ang ikatlong katangian, lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nanganak at mas lalong hindi siya ipinanganak. Kasi palagi natin binibigay na example. Kapag ang hayop ay nanganak, ano ang anak niya? Hayop din. Kung ang tao ay nanganak, ano ang anak niya? Tao rin. So ngayon, kung ang Diyos ay nanganak, ano ang anak niya? Diyos din. So ngayon, kapag naniwala tayo na ang Diyos ay nanganak, o di kaya ang Diyos ay ipinanganak, sinira na natin ang unang katangian ng Diyos, which is, nag-iisa lamang siya. So hindi maaari na ang Diyos ay manganak o ang Diyos ay ipinanganak. Kasi kapag ipinanganak siya, ibig sabihin may magulang siya. So ang magulang niya is Diyos, so siya na anak is Diyos din. Okay? So yun ang ikatlo na katangian. Lam yalid wa lam yulad. At ang ikaapat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ito ang pinakahuling katangian. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at sa Diyos ay walang kaharing tulad. Ang Diyos ay iisa, ang Diyos ay unique, wala siyang katulad. So kapag ang Diyos natin na kinikilala is meron siyang kamukha, okay, meron siyang katulad, meron siyang kaparehas, so kinakailangan na ulitin natin sa pagsuri kung tunay ba na Diyos ang ating sinasamba, sapagkat ang tunay na Diyos ay wala siyang katulad. Quran man ang ating pagbabasihan o yung Bible ang ating pagbabasihan, malinaw na sinabi na wala pang nakakita sa Diyos. Kaya hindi natin alam kung ano ang tunay na itsura ng Diyos. Wala pang nakakita sa Kanya.